Halos 3 buwan na rin mula nung unang i-launch itong Poco X8 Pro. Para sa akin, isa to sa mga pinakasulit na phones na lumabas ngayong 2026 and marami rin namang sang-ayon. Actually, ang daming bumili and this time, may bagong kulay pa silang nilabas. Ito yung Poco X8 Pro in flash yellow colorway. Ang angas din, mas aggressive yung looks. Pero bukod sa bagong design, pag-uusapan din natin kung bakit even after almost 3 months, isa pa rin to sa mga top recommendations ko. Start tayo! Okay, so unahin na natin yung build at design para mas mapakita ko na rin yung bagong kulay. Sa totoo lang, nagulat talaga ako nung unang nilabas ang X8 Pro kasi panalo yung build para sa presyo. Usually sa ganitong price, plastic back, plastic frame, maganda na kung naka-glass back panel, tsaka may proper IP rating. At hanggang ngayon naman, sa mga nagsisilabasang phones ng 2026, marami pa rin ang naka-plastic frame sa ganitong category. Hindi rin lahat may magandang IP rating. So habang nagsisipaglabasan yung mga bago, mas nakikita ko pa yung value dito. Sa below 20,000 pesos, wala ka nang marereklamo sa build. Naka-metal frame, naka-glass back panel, Corning Gorilla Glass 7 eye protection, tapos kumpleto pa sa IP rating, IP66, IP68, 69 at 69K. Bonus pa dyan yung RGB lighting dito sa dalawang camera. Magandang dagdag din kasi yan sa plain designs nila nung unang labas para simple na may angas pa rin, na bumagay din naman dito sa mas aggressive looking na yellow. Now, sa totoo lang, hindi ko favorite ang color yellow, pero ang ganda niyang tignan. Nagustuhan ko yung parang charging coil na design dito sa bandang gitna. Simple pa rin naman kung tutuusin, pero mas pinaangas lang ng konti kumpara sa mga unang release nila na plain lang. Also, pansin na pansin din kasi pag dilaw yung phone mo, parang yung orange colorway din ng iPhone na sobrang daming brands ang gumagawa ngayon. At least sa yellow, mas konti yung kapareho mo, pero pansinin pa rin. Pero alam naman natin na ang pinakapanlaban nito ay yung performance. Hanggang ngayon, MediaTek Dimensity 8500 Ultra hanggang 12 gigs na LPDDR5X memory and up to half a terabyte na UFS 4.1 storage. Ilan sa mga bagong labas na phones ngayon at this price: Dimensity 7400 Ultra, Dimensity 6400 Turbo, Snapdragon 7S Gen 4. Yung iba sa mga yon, mas mahal pa dito, pero di hamak na mas lamang to sa performance. More than 2 million yung Antutu benchmark score at eto siya kumpara sa ibang mga phones na natest namin ngayong 2026. Sa mga hindi nakapanood last time, may 10 game testing din kaming ginawa dito. At eto yung resulta. As usual, 24 degrees yung room temperature, 50% brightness, max volume, and connected sa Wi-Fi. So dito makikita natin na very capable din to for gaming. Kung ang laro mo lang naman ay Mobile Legends, CODM, HOK, walang magiging problema. Kayang-kaya niya yan. 120 FPS average at hindi rin gaanong umiinit. Sa mga mas demanding na games yan, medyo nahihirapan na dyan. Pero very playable pa rin naman. Genshin Impact natin, 48 FPS average pa rin sa highest settings. Wuthering Waves, 44 FPS. Umiinit nga lang yung phone natin dyan. So, pag ganitong mabibigat na games talaga, pwedeng babaan ng konti yung graphics, tas sabayan na lang din natin ng phone cooler para mas ma-maintain yung magandang performance. One of the main selling points din dito, yung battery life. Dumadami na rin naman ang mga phones na naka-silicon carbon battery, 6,000, 6,500 mAh. Isa to sa mga unang nakitaan natin ng 6,500 this year. So, hindi rin siya papahuli dyan. Actually, sa full review natin last time, nag-day in the lifestyle ako doon para mas mapakita ko pa sa inyo yung actual battery performance sa paggamit ko. And usually, tumatagal siya sa akin ng 1.5 araw at siguradong kakayanin din yung isang buong araw ko kahit pa mabigat yung gamitan like kapag gumagala kami. Yung charging speed, ganun din. Well, usually, mabibilis na rin naman yung mga bagong labas from other brands. Pero inuungusan pa rin ng 100 watts of fast charging nitong Poco. Less than 1 hour lang para mapuno from 10 to 100%. Hindi pa naka-turn on yung top speed charging mode nun. So yung bypass charging na lang talaga ang nakakagigil kasi alam naman siguro ng Poco na hinahanap yan ng mga gamers and this is something na hindi basta-basta nakukuha lang through software updates. Unless andito na talaga yung hardware tas naka-disable lang. And wala rin namang rason para gawin yon. So, tatanggapin na lang din talaga natin na walang bypass charging dito
kung bibili tayo. Isa pang nagustuhan ko dito yung display, 6.59 inches lang siya. Hindi naman super liit, pero mas compact kumpara sa karamihan ng mga phones na palakihan na talaga. Ito, mas handy ng konti, mas komportable, mas madaling gamitin. 120Hz AMOLED na nga rin pala yan. Very smooth and responsive as expected. Halos matic na rin naman yan pagdating sa X series ng Poco. Tsaka no issues din sa akin yung brightness. Outdoor visibility is good. 2000 nits HBM and 3500 nits ang peak. Flat display and mas preferred ko yan. Manipis lang din yung side bezels. Basically, magandang display siya sa lahat ng ginagawa ko sa phone. Pag nanonood ako, gaming paminsan-minsan, social media browsing, at kahit pag nagawa ako ng script sa phone kasi goods din yung haptic feedback kapag typing ako. Hindi pa nga lang ultrasonic yung fingerprint sensor tulad sa Poco X8 Pro Max, pero ganun din naman yung ibang mga kapresyo. So, ang importante, mabilis tsaka reliable na fingerprint scanner pa rin. Yung dual speakers, wala rin naman akong marereklamo para sa presyo. Decent at malakas din naman. Sa signal, wala akong naging problema. Mapa Wi-Fi man or mobile data, parehong goods yung naging experience ko. Wala pa nga lang eSIM support, so take note na lang din kung eSIM yung gamit nyo. Tapos para naman sa camera, kung kilala mo ang Poco, alam mo na hindi siya yung pinaka pagdating dito, lalo na pagdating sa selfie cam. But sa totoo lang, considering the presyo, hindi na masama yung makukuha mo dito. Mapa photo o video. Video quality gamit ang front-facing camera na itong Poco X8 Pro hanggang 1080p 60fps. Wala pa rin tayong 4K at gamit ko rin ngayon yung built-in microphones. So let me know sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Mukhang stable naman, kaya lang wala pa talaga tayong 4K. Okay, so again, Poco X8 Pro after almost 3 months. Pinakita ko lang din sa inyo yung bagong kulay na available at kung sulit pa rin ba siyang bilhin ngayon. Alam ko na bihira na siyang bumaba tulad dun sa early bird price niya noon na 13K plus, grabe yun. Pero madalas pa rin siyang below 18K. So click nyo na lang din yung link dyan sa may description or sa YouTube shopping tab para sa mga vouchers. Kasi even at 18,000 pesos, mas lamang pa rin talaga yung specs kumpara sa mga bagong kakumpetensya na nagsisipag labasan. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito sa bagong kulay. Para sa mga bumili na alam kong marami kayo, so share nyo naman sa comments yung experience nyo so far para makatulong na rin sa mga bibili pa lang.